Yun o. Akala nyo angkas rider, no? Good morning mga kalakwatsa. Andito ako ngayon sa Marilaki Highway dahil may pupuntahan akong campsite dito sa Barangay Santo Niño, dito sa Tanay Rizal. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwatsa na. Bali yung campsite na pupuntahan natin ngayong araw ay yung Fika Haven Farm na matatagpuan nga sa Barangay Santo Niño dito sa Tanay Rizal. Nakita ko kasi to last week nung nag-ride din ako dito sa Marilaki, tapos sinubukan kong bisitahin yung ibang campsite na napuntahan ko na sa loob ng Barangay Kayabu. Tapos naituro sa akin ni Kuya Ariel, yung caretaker ng Camp Marahia, na may maganda nga daw campsite doon sa Barangay Santo Niño. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar, tsaka kung gaano na rin siya kalawak na panalong panalo, at tsaka saktong sakto sa magkakaibigan at sa buong pamilya na rin. Ganda ng Marilaki sa umaga, oh. Ang lamig ngayon dito sa sa Tanay Rizal dahil nga amihan season na. Ramdam na ramdam mo na yung lamig ng hangin. Okay, so approaching na tayo ngayon nung Barangay San Andres, tapos kakaliwa na tayo dito papasok. Okay, kaliwa tayo dito. Tapos ito, dire-diretso lang to hanggang sa marating natin yung intersection. Maghihiwalay kasi yung daan dito, isang pakanan tapos isang pakaliwa. Ito palang dinadaanan natin ngayon ay ito rin yung parehong daan papunta doon sa ilang campsite na napuntahan na natin, tulad ng Tampisaw at saka nung Camp Marahia. Dito lang ang daan nun. Ito rin yung daan papunta sa Kinabuan Falls na matatagpuan naman sa Sitio Kinabuan sa Barangay Santa Ines. Sa tansya ko, itong rough road na to siguro mga nasa 500 meters din to. Medyo mahaba din, pero hindi naman siya ganun kalubak, kaya kakayanin naman to ng mga sedan tsaka yung mga scooter. So ito na yung maghahating daan. Yung pakanan, yan yung papunta ng Barangay Santo Niño, samantalang yung diretso na yan yung papunta ng Barangay Kayabu tsaka ng Barangay Santa Ines. Kaya dito tayo pupunta sa kanan. Yan. So pati dito rough road pa din to. Actually hanggang makarating tayo ng campsite, rough road pa din. Itong campsite na to, yung sa kanan natin yung Camp Niño, yan, isa yan sa magiging landmark ninyo. Yan, ang ganda, oh. Camp Niño. Tapos lagpasan nyo yan. Tapos dito naman, bago dumating sa ilog, hindi na tayo tatawid dyan, kakanan na tayo dito. Iyon, yeah. Kasi ito dire-diretso lang tayo dito. Mukhang umulan dito kagabi, medyo maputik, basa yung yung lupa. Ayan, so makikita rin ninyo ang sitwasyon ngayon dito. Ayan, maputik. Tapos sa harapan natin, makikita nyo rin, palatandaan nyo rin yung tulay na yan, oh. Ganda ng ilog, oh. Linaw ng tubig, sarap siguro maligo dyan, lamig. Ang ganda ng tulay, oh. Yung palang tulay na yan, dyan daw nag taping yung probinsyano. Dire-diretso lang tayo dito. Baka may Christmas tree sila dito, oh. Okay, ah. Yun, Avias campsite dito daw sa kanan. Pero ayan, oh, Fika Haven Farm dito daw sa kaliwa. Opya, madulas yung daan. Iyon, survive. Tapos dito pala, dito kayo dadaan sa kaliwa, yung maliit na daan na to. Kasi itong kanan, yan, itong kanan na to, private property yan. Baka pagbayarin kayo, kasi alam ko pag dumaan kayo dyan, may bayad. Pero pwede rin daw dito daw nagpapark ng mga sasakyan, yung mga napupunta ng Fika Haven. Pero dito tayo dadaan sa maliit na daan na to.
Uy, grabe. Uy, yung dulas. Iyon. Survive. Pero hindi pa yan. Meron pa dito yan. Ayan o. Ayan yung bakuran sa harapan. Yan na yung bakuran ng Fika Haven Farm. Ayan na. Ito na yung kanilang gate. Yun o, ganda o. Uy, may mga nagka-camping din. Okay, so nandito na nga tayo no, sa loob ng Fika Haven Farm. At pagpasok nyo pa lang mula dun sa main gate nila ay bubungad na agad sa inyo yung malawak na campsite nila tsaka yung mga naglalakihang puno ng nyog. Ang Fika Haven Farm ay may kabuuang sukat na 2 hectares. Sa loob nito ay madaming puno ng nyog na nagbibigay lilim sa mga turistang gustong magpunta dito. Sa halagang 4,500 pesos ay pwede nyo nang magamit itong kabana na ito na good for 6 to 8 packs. Sa loob nito ay meron ng mga kama, unan, ventilador, aircon at pati na rin kuryente. Meron na rin pala itong sariling CR na ginamitan nila ng kawayan para sa disenyo na talaga namang nagpaganda dito. Kung ang hanap mo naman ay native na tulugan, bakit di mo subukan itong kubo tent na sa halagang 2,500 pesos ay magkakasya na ang 2 hanggang 4 na katao. Dito din pala sa loob ng campsite, meron sila ditong swimming pool. Ayun, matatagpuan yun dun. Kaso sa ngayon, walang tubig yun kasi ang sabi nung caretaker dito, sa ganitong panahon na tag-ulan, madali daw maglumot yan kaya hindi nila nilalagyan. Pero pagdating ng summer, paniguradong pinupuno nila ng tubig yan para nga daw sa mga gustong mag-swimming. Ito naman ang kanilang napakalawak na area na kung saan pwede kayong maglagay ng inyong mga tent. Pwede rin naman kayong umarkila sa kanila ng tent. Meron silang tent na para sa 2 tao sa halagang 1,000 at barkada tent na good for 3 to 6 packs sa halagang 2,500 pesos. Kung halimbawa palang maglalagay kayo ng tent sa area na to, iwasan ninyong maglagay sa ilalim ng mga puno ng buko. Kasi meron silang dito, babala na may mga buko daw na nahuhulog paminsan-minsan galing sa taas. So ito yung babala nila na ipinaskill dito. Medyo nasira nga lang siguro to, gawa siguro ng hangin. Beware of falling buko nakalagay. Kaya ingat-ingat tayo. Kasi ang lalaki pa naman ng mga buko dito. Masakit yan pag tinamaan tayo sa ulo. So ito naman yung kanilang shower room at comfort room. Bale, meron silang 3 shower room at 3 comfort room na kompleto na sa gamit sa loob. Meron na yung tabo, timba, meron na ring bidet. Tsaka syempre, meron na rin yung tubig. Ang Fika Haven Farm ay may provided area para sa mga gustong mag-bonfire. Ito'y malaking area na kung saan maaaring magkasya ang isang buong pamilya at pati na rin ang magbabarkada. Para pala doon sa mga turista or mga bisita na gustong mag-swimming dito sa sa swimming pool nila, dahil nga walang tubig yon. Pero ang kagandahan doon, sa gilid nitong campsite, merong ilog. Tara, puntahan natin. So ito yung ilog sa gilid ng campsite na pwede ninyong pagliguan kung sakasakaling gusto ninyong maglublob or mag-swimming, no? Ayan, no? Ito'y malinis at talagang malinaw yung tubig dito. At malakas din ang agos. Ayan, no? Diba? Ang lawak ng ilog dito. Actually, ibang bisita ang ginagawa nila. Tulad dito, nilalagyan nila ng bato para medyo lumalim, para maging mas masaya yung nila, pagtatampisaw nila o kaya paglublob nila dun sa ilog. Meron din sila ditong 2 ATV na pwede nyong arkilahin at gamitin sa paglilibot sa buong lugar. Ang problema nga lang, hindi ko alam yung presyo, kaya itanong nyo na lang. Ang campsite na ito ay may mga rules and regulations din na dapat nating sundin habang tayo ay nasa loob nito. Kung gustong mag-day tour, 250 pesos lang per packs mula 6 AM hanggang 5 PM at kung overnight naman, 400 pesos per packs. 22 hours na yun. Ang mga batang 7 taong gulang pababa ay libre na. Para sa iba pang katanungan, bisitahin lamang ang www.facebook.com/fikahaven. Maraming salamat pala kay Ma'am Riley. Siya yung owner ng Fika Haven Farm dahil pinayagan niya akong magawa ng vlog yung magandang campsite nila na matatagpuan sa Barangay Santo Niño. Syempre, shoutout din kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa
para mapuntahan natin yung Fika Haven Farm na matatagpuan sa Barangay Santo Niño, Tanay Rizal. Kaya hanggang dito na lang, at wag na wag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa.